Hallelujah, hallelujah. Dakilat papagpala naming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mala Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng aming minamahal na pastor, mala Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mala Panginoon, sa magandang panahon, pinagkaloob mo sa amin sa araw nito, Diyos. Na ito po kami, mala Panginoon, upang kami po ay mga aralan, mala Panginoon, sa iyong mga banal na salita sa araw nito. Hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, na tigil sa lahat, patawarin kami, mala Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo, sa mga pagkukulang namin sa iyo, Diyos, mga banal, saan man kami nagsumpungan, mala Panginoon, sa pagsalangsang namin sa iyong mga banal na salita. O Diyos, amang banal, hallelujah, sa aming pag-aaral, sa iyong banal na salita sa araw nito, malapang basbasan po, malapang bawat talata na aming pag-aralan sa araw nito. Kinadalangin po namin, O Diyos, amang banal, buksan po lahat, pagkinig at pangunawa, mga kabatiran namin, malapang Panginoon, para sa iyong banal na salita sa araw nito, O Diyos. At kung din, O Diyos, yung paglingkod sinang akin, wala akong magagawa, sa iyo lang ako maasa, malapang Panginoon, na magkaroon ng sapat ng karuna at talento, malapang Panginoon, upang ako'y makapagturot, makapangaral, mala Panginoon, sa iyong mga banal salita sa araw nito. Mala Panginoon, lakipan mo na pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal salita sa araw nito. Hallelujah! Sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Kasal! In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga kapatid, sa mga oras ito, sumandali tayong mag-aral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw nito. Praise God. At nawa mga kapatid ko ay atin pong unawan, mainam ang kahalagahan ng salita ng Diyos na atin pong mapag-aralan sa araw nito. Praise God. Gaano kahalaga ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Gaano kahalaga ang ating pananampalataya, mga kapatid? Kung ito po, mga kapatid ko, ay atin pong binibigyang pansin o binibigyan po nating panahon, yung taos sa pusong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. So sa ating paglilingkod sa ating dakong Diyos, mga kapatid ko, ito po ay wala ng atrasan, mga minamahal, kundi tayo po mismo, mga kapatid ko, ay magsikap na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat mahalaga ang buhay, mahalaga ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang mga unang mga tao noong araw, kung sila po ay hindi napatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ay nagkasala, mga kapatid. Baging ang huling mga tao ay hindi rin mapatawad hanggat hindi sila nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan. Amen. Amen. Kaya mahalaga, mga kabay, yung pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Ang sabi ni Kalawang Pedro 2:4, ang sabi dito ni Kalawang Pedro 2:4, dito sa Kalawang Pedro 2:4, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng nagkasala ang mga yaon, hindi, kundi sila'y ibinulit sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Amen. Iyan ang bahagi, mga kapatid ko, ng mga taong hindi napatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan ang bahagi ng mga taong nakasala sa ating dakila na pagpalang Diyos, at nung sila po ay hindi makapagsisisi sa kanilang nagawang mga kasalanan. Kaya gaano kahalaga, mga kapatid, yung ating pagtalima, yung ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid ko. Ito po ay pinaka-importante higit sa lahat ng bagay. Amen. Sapagkat ang atin pong pinagtatrabaho rito, mga kapatid, ay ang ating kaligtasan. Amen. Sa ating pagsasagawa, sa ating pagtatapat sa lahat ng bagay, mga kapatid ko, ang katumbas riyan, mga kapatid ko, ay ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan na kaloob ng ating dakilang Diyos kapag tayo po ay tumatalima sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Dahil ang sabi po rito, kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nung sila po nagkasala nung araw, mga kapatid ko, hanggang sa ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Sa mga taong nakakasala, sa mga taong hindi nakapagsisisi, mga kapatid ko, walang ibang bahagi, kundi ang dagat-dagatang apoy, ang impyerno. Amen. Amen. Subalit tayo, mga kapatid, hindi po tayo tinalaga ng Diyos sa galit, mga kapatid, kundi bagos tayo po ay nilaan sa langit sa buhay na walang hanggan. Pero doon sa mga may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga tumatalima, sa mga sumusunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay nakalaan sa langit at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pansinin po natin, mga kapatid, na isang mayaman na kung saan, mga kapatid ko, nasa kanya na lahat ng bagay. Kung tutusin, wala nang hahanapin pa sa kanya, mga kapatid. Marami siyang arilian, maraming pera, maraming sasakyan, maraming mga pag-aari, mga kapatid. Subalit naging abala siya sa kanyang kayamanan. Wala siyang panahon maglingkod sa Diyos. Wala siyang panahon na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kabila ng lahat, siya po ay pinagpala sa lahat ng bagay. Amen. Samantalang yung isa, yung pulubi, yung mahirap, mga kapatid ko, isang sugatan, mga kapatid, yung makakain lamang siya kapag mayroon pong nahuhulog na mga mumumula sa dulang ng mayaman, mga kapatid ko. Subalit, mga kapatid, hindi niya nakalimutan na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa kabila ng lahat, siya po ay isang hikahos, halos walang makain. Siya po ay isang sugatan. Hinihimura ng mga aso ang kanyang mga sugat. Subalit, mga kapatid, dahil sa kanyang pananampalataya, mga minmahal, siya po ay nagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Samantalang yung mayaman, mga kapatid, napakaraming ari-arian, mga minmahal, subalit mo siya binawian ng buhay. Ano po ang kanyang bahagi? Ang dagat-dagat ng apoy, ang impyerno. Bakit? Anong dahilan? Dahil wala siyang panahon, wala siyang pakialam sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang akala niya sapat na sa tao ay mayroong pera. Ang akala sapat na sa tao ay mayaman, maraming ararian, maraming salapi. Ngunit ang lahat ng yan, hindi niya alam, mga kapatid ko, mayroon pong katapusan. Amen. At dahil sa wala siyang pakialam sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, wala siyang pakialam sa pananampalataya, mga kapatid, nung siya'y namatay, nung siya'y binawian ng buhay, mga kapatid, saan siya napunta? Nasa Hades ng pagdurusa, ang impyerno na hindi kayang takasan ng sinuman hanggat hindi nakapagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Amen. Amen. Subalit mapalad po tayo, mga kapatid. Tayo ba'y tinawag ng Diyos? Sa banal na ministry pong ito, punong-puno ng pagpapala at biyaya, punong-puno ng pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagtatapat sa lahat ng bagay, mga kapatid, yan po ang naging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin na malakas ang ating dakilang Diyos sa buhay. Sabi rito ng Biblia, sa ikalawang Pedro, ay sa Lucas 16:31, kung sundan po natin. Dito sa Lucas 31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin nanghihiyayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating mapapansin, mga kapatid, gaano kahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos? Gaano kahalaga ang pagtalima po natin sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa Biblia? Amen. Hindi sapat na ang mga ngaral ay siyang magtuturo na siya nating kaligtasan. Kundi kinakailangan pakinggan din natin at sundin. Dahil pag hindi tayo nakikinig at di naman tayo sumusunod, mga kabay ko, ay hindi rin tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi rin tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen?
Kahit anong pangangaral na mga mangangaral, kapag hindi naman tayo sumusunod, kapag hindi tayo tumatalima sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, wala ring kwenta ang ating napag-aralan. Kaya sabi ng Biblia, kahit patay pa, magbangon mula sa hukay, hindi rin natin mahikayat yung iba kapag ayaw nilang maniniwala. Amen? Kaya gaano kahalaga ang paniwala? Gaano kahalaga ang ating pananampalataya? Gaano kahalaga yung ating pagsunod at pagtalima sa malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Sapagkat sa mga nakakasumpong po nito, mga kapatid ko, ang maging katumbas, mga minamahal, sa ating pagtalima, ang maging katumbas sa ating pagsunod ay ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang magiging katapat. So, balit, pag walang pananampalataya, mga kapatid, kahit ang isang patay magbangon pa mula sa libingan, hindi din natin mahikayat sila. Amen? Amen? Kapag wala tayong pananampalataya. Amen? Kaya mahalaga ang pananampalataya. Dahil sa magitan ng ating pananampalataya, doon tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang Diyos ay sadyang mahabagin. Amen? Sadyang mapagpainuhod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi rito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpapainuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi. Amen. Hindi ibig ng ating mahal na Panginoon na tayo mapahamak o sinumang tao, mga kapatid, kundi hanggat maaari lahat ng tao magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya hanggat maaari lahat ng tao, mga kapatid ko, kinakailangan maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya lamang ang kaligtasan, siya lamang ang buhay na walang hanggan. Liban sa Kanya, wala ng kaligtasan, liban sa isang Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kung ang isang mayaman kanina, mga kapatid, wala siyang panahon maglingkod sa Diyos, mga minamahal, dahil abala siya sa kanyang ari-arian, abala siya sa kanyang mga kayamanan, mga kapatid, nung siya'y binawian ng buhay. Anong bahagi niya? Ang dagat-dagatang apoy, ang impyerno. Bakit? Dahil sa wala siyang pakialam sa pananampalataya, wala siyang pakikialam sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung siya'y namatay, wala rin pakialam sa Kanya ang ating dakilang Diyos. Amen? Amen? Kaya mahalaga, mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat nasumpungan po natin ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na puno-puno ng pagpapala, biyaya mula sa Diyos na buhay. Amen? Nariyan niya, kumbaga sa pagkain, kakain na lamang tayo. Hindi na kailang maghirap, magpagal pa tayo sapagkat binigay na ng Diyos ang ating kaligtasan. Ang kailangan na lamang, mga kapatid, ipagtrabaho po natin. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, walang ibang bahagi yan, kundi ang dagatang apoy, ang impyerno. Amen? Amen? Walang ibang bahagi yan, kundi ang kapahamakan lamang. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin Apokalipsis 21:8. Apokalipsis 21:8. Dito sa Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklak-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga gaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling at ang kanilang bahagi ay sa dagatang nanginingas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Amen. Kaya nakakatakot ito, mga kapatid ko. Amen.
Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga makiapid, at sa mga mapagsamba, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. So nakakalungkot, mga kapatid, nakakatakot. Itong mga tao nito na walang paniwala sa Diyos. Itong mga taong walang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga taong walang pakikialam sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga sinungaling, walang ibang bahagi, kundi ang impyerno ay naghihintay sa kanila. Amen. Ngunit ang Diyos, mga kapatid ko, sabi kanina mapagpahinuhod. Hindi niya ibig sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat, nais ng ating mahal na Panginoon, ay magsisi sa kanilang ginawang kasalanan. Amen. Gaano man kalaki ang ginawang kasalanan ng tao, mga kapatid ko, sa oras na siya'y magsisi sa kanya nagawang kasalanan, bukas palad ang Diyos para siya'y mapatawad. Amen. Amen. Ang Diyos ay mapagpatawad. Gaano man kalaki ang ating nagawang kasalanan, nariyan lagi, bukas palad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras na tayo lumapit, magsisi sa ating mahal na Panginoon, tayo po 100% na mapapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya mahalaga, mga kapatid, tayo pong lahat, mga kapatid, tinubos na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kasalanan. Ang kulang na lang sa atin ay lumapit sa Diyos, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, gawin po natin ang nararapat kung paano po natin mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Dahil sa kaluguran ng ating Diyos, ito po maghatid sa atin sa langit at buhay na walang hanggan, tagapagmana ng walang hanggang buhay na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa iba kasi, mga kapatid, nasabi nila, matagal na nilang sinasabi, nababalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit hindi naman nangyari. Amen? Kadalasan ito'y narinig po natin sa mga walang pananampalataya. Sabi nila, yung mga matagal na nilang sinasabi, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, pero hindi naman nangyari. Halos nangamatay na yung mga unang mga Kristiyano na sinasabi nila, babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit hindi nangyari? Hindi nila alam, mga kapatid ko. Hindi nila napag-isip-isip na sa mahal na Panginoon. Sa atin kasi, mga kapatid, yung 1,000 taon, dito sa lupa, yung 1,000 taon dito sa lupa, isang araw lang sa mahal na Panginoon. Amen? Isang araw lang yan sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung ating kukumputin, mga kapatid, yung ating buhay, mga kapatid, wala pang 1 minuto sa ating mahal na Panginoon. Amen? Wala pa. Bakit? Sa Kanya, mga kapatid, sa atin dito, yung 1,000 taon ay isang araw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, yung mga nagsasabi ng ganon, walang ibang bahagi sa langit, kundi ang kapapakan lamang. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nagtuturo o sa mga naatasan ng ating mahal na Panginoon na sila po ang magtuturo ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Ngunit, salamat sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon na siyang nagturo sa atin para tayo maniwala. Ay tumpak po natin ang ating paniwala sa tunay na Diyos na buhay. Amen? Na siyang maghatid sa atin sa langit at buhay na walang hanggan. Nagkaroon po tayo ng pastor na nagturo sa atin, mga kapatid, yung ating buhay dati-rati, mga liko-liko, mga walang pag-asa, alipin ng bisyo, alipin ng problema.
Lisensa na tayo kandidato sa apoy ng impyerno. Ngunit ngayon mga kapatid, ito po tayo. Ginawa tayong kandidato tungo sa langit at buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad po natin mga kapatid kung tutusin. Amen. At hindi lang tayo, doon din sa mga taong naniwala, sa mga taong may pananampalataya sa Diyos, napakapalad mga minamahal ko. Amen. Sapagkat naghihintay na ang buhay na walang hanggan. Anumang oras mga kapatid, yung buhay po natin ito na panghiram lamang natin sa ating mahal na Panginoon. Oras ito'y mawala pag kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sigurado, pagdilat ng ating mga mata, ang langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Bagamat minsan napakahirap. Maraming mga problemang dumarating sa ating buhay. Maraming mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Narin kung minsan yung mga pag-uusig at yung mga bagay-bagay hindi natin pakakaunawaan. Kahit sa mga kapatid nating mga Kristiyano. Ngunit mayroong pong pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga magtitiis, sa mga may pananampalataya. Mayroon pong mahalagang pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sa ating paglingkod sa Diyos, hindi puro rosas mga kapatid. Kundi tayo dumaranas din ng mga problema, dumaranas din tayo ng mga pagsubok at pag-uusig sa buhay mga kapatid ko. At doon natin maipakita sa ating daklang Diyos kung tayo ay talagang sincero na tayo po ay susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Walang kwenta ang pagsubok, walang kwenta ang pag-usig mga kapatid ko, walang kwenta ang kahirapan kung ikumpara po natin sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil pansamantala lamang ang pagsubok na ito. Pansamantala lamang ang mga pag-usig, pansamantala lamang ang mga kahirapan na yan. Yan po ay lumilipas. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi yan lumilipas. Amen? Buksan po natin ang unang Pedro 4:12 hanggang 14. Dito sa unang Pedro 4:12 hanggang 14. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukan na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag sa kanyang kaluwalhatian naman ay mga kalak kayo ng malabis na galak. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi rito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Kaya mga kapatid, ibig sabihin dito mga kapatid ko, tayo po ay karamay sa mga hirap ni Kristo ng kanyang dinanas nung siya po ay bumaba dito sa sanglibutan pong ito. Mga kapatid, siya po ay naghirap, ipinako siya sa cross ng Kalbaryo, pinahirapan siya. Tayo mga mananampalataya ay mga karamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi maaring hindi tayo daranas ng pagsubok. Hindi maaring hindi tayo dumaranas ng pag-usig. Hindi tayo maaring hindi tayo dumaranas ng mga kahirapan sa buhay, sapagkat yan ay naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon nung siya'y bumaba dito sa lupa. Kaya walang Kristiyanong hindi maaring dumanas sa pagsubok sa mga Kristiyanong mga may sapat na pananampalataya. Ang lahat ng ito ay maranasan po natin. Ngunit dahil dyan mga kapatid ko, mayroon pong
pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating daklang Diyos sa buhay. Ano po ang kanyang malagang pangako sa bawat isa sa atin? Gaano ka-importante yung ating pagtalima, gaano kahalaga yung ating pagsunod kung ikumpara po natin sa mga pangako ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo pwedeng magsakripisyo ng ganito mga kapatid kung wala po tayong inaasahan. Amen. Ang ilan sa atin umabot na ng 10 years, 20 years, 30 years sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sila umabot ng ganong kahabang paglilingkod. Bakit? Dahil may pangako ang Diyos. Mayroon po tayong inaasahan na pagdating ng araw ay mayroon po tayong kantimpala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo napapagod, kundi bakit lalo po tayong lumalakas sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi taong nangako sa atin, walang iba, kundi ang tagapagligtas, ang Diyos na buhay ng langit. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huling talata po tayo, Apocalypse 3, 10 hanggang 12. Buksan po natin. Ito sa Apocalypse 3, 10 hanggang 12. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na nananaog o mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakaganda ang pangako ng Diyos, mga kabayo ko, sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga tumutupad sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating papansinin, mga kabayo ko, hindi po natin pwedeng maikumpara ang kahirapan, ang pag-uusik, ang problema, ang kagutuman sa mga pangako nito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, sikap ang kailangan. Magsikap po tayo na makasunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po mga kapatid ay maturingan na isang mayrogumpay na mga Kristiyano, mga tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya sabi ito, kung ating ulitin ang basa, dito sa talatang 10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa inyong na dumarating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na naog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga tumutupad sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga Kristiyanong hindi matitisurin, sa mga Kristiyanong matiisin, mga kabalik ko, sa lahat na pagsubok, sa kahirapan, mga kabalik ko. Ito po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay gagawing isang haligi sa templo ng ating pinakamamahal na Panginoon, at hindi na siya lalabas pa roon. At isusulat sa kanya ang pangalan na tinatawag na bagong Jerusalem, ang pangalan ng ating daklang Diyos na buhay.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo mga kapatid, sikap lamang mga kapatid sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi nating tandaan mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, ang kaligtasan ay hindi ito nakukuha sa paramihan, kundi sa tunay at totoong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tunay na pagtalima, sa tunay na pagsunod sa malagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po tayo pagpalain, dito tayo magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lawa mga kapatid, ito po yung magsilbing kalakasan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos.